Romana ka sa pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw na talata, tayo ngayon nasa Exodus Kapitulo 27 sa versikulo 9 hanggang 19. Ang tabernakulo ay igagawa mo ng patio na tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 50 yarda ang haba ng tabi na isasamit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Ang mga kawit ng poste ay pilak, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing pilaga ay tulad din ng nasa gawing timog. 50 yarda ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak din ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanluran naman, 25 yarda ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posteng nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 25 yarda rin. Ang isang tabi ng pintuan nito ay lalagyan ng kortinang may 7 yarda at kalahati ang haba, nakasabit sa 3 posteng may kanya-kanyang tungtungan. Ganon din sa kabilang gilid, 7 yarda at kalahati. Gayon din sa kabilang gilid, 7 yarda at kalahati ang haba ng kortinang nakasabit sa 3 posteng may kanya-kanyang tungtungan. Ang kortina naman ay 7 sa pinto mismo ay 10 yarda ang haba. Yari sa asul, murado at pulang lana, pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na posting nakatungtong sa 4 na patungan. Lahat ng poste ng patio ay pagkakabitan ng baras na pilak. Pilak din ang mga kawit, ngunit tanso ang tungtungan. Ang haba ng patio ay 150 talampakan at 75 naman ang luwang. Ang mga tabing na pawang yari sa mamahaling lino ay 70 talampakan at kalahati ang taas. Ang lahat ng patungan ay pawang tanso. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo pati mga tulos ay panay tanso. So, ang pasya to ay patungkol doon sa instruction ni Lord, patungkol doon sa patio, doon sa ginagawa nilang tent of the tabernacle. So, ano ibig sabihin ng passage na to sa panahon natin ngayon? Alam natin na ang Diyos ay nananatili at hindi nagbabago. Kung ano para niya noon, ngayon ay the same pa rin magpakailanman. So, hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. So, nung panahon na ni Moses, nagbibigay siya ng instruction. So, kahit sa panahon natin ngayon, kaya niyang magbigay sa atin ng instruction. Pero, paano? So, mangyayari lamang yan kapag na-develop natin yung intimacy natin sa Panginoon. So, intimacy is the